Kamusta pong muli mga kabayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po ako, komentuhan po natin ito. Ito pong balita, mga tambay, isa pong congressman ay talaga pong malakas na malakas po daw ang kanilang, ang kanilang sinampang impeachment. At hindi daw po ito dapat harangin o ibasura ng Korte Suprema dahil lahat ng kanilang ginawa ay tama. Wala po silang nilabag na batas o proseso, mga tambay. May due process po ba ang Vice President? Wala. Ito po, pinasinungalingan po at talagang malakas daw po ang kanilang ebidensya. Ito po, si Congressman o representative po ng 2nd District po ng Batangas, na si Representative Luistro, mga tambay. Ito po yata yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na itong congressman na ito ay itinatago raw po ang asawa o tinago ang asawa dahil meron daw pong kaso na panggagahasa po yata. Totoo po ba yon? Nagtatanong lang si Kamanong. Panggagahasa ba? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Rosalie, bakit kumpiyansa yung House Impeachment Prosecutor na madidismiss yung petisyon kontra impeachment trial ni BP Duterte? Aga taliwas sa mga argumentong nakalatag sa unang petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naninindigan si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na dumaan sa proseso at naaayon sa Wala namang pinawawalang bisa. Diba? Matambay, diba? Dahil walang proseso kasi hindi tamang proseso ang ginawa nila. At maanumalya yung ginawa po nilang impeachment sa Vice President. Kasi may issue po kasi ng pera. Ang pirma na ginawa din, number 1, pinirma. Ang pumirma ay kumakalat ang 100 milyon o mahigit pa hanggang 150 pataas milyon ang isang pumirma para lang mapa-impeach ang Vice President sa Kongreso. Yun ang napakapangit at hindi katanggap-tanggap yan sa taong bayan. Ginagamit mo ang pera ng taong bayan, taxpayer, para lang sa ganitong pamumulitika. Di ba dapat imbestigahan yan? Totoo ba na may nakinabang dyan ng mga congressman representative sa ginawang impeachment sa Kamara? Kanino galing ang pera? Saan galing ang mga binigay sa mga opisina ng congressman? Saan? Nuntunan ng House of Representatives ang ika-4 na impeachment complaint na sinuportahan ng more than 1/3 ng House members at bumuo sa 7 articles of impeachment. Ayon sa kongresista na isa sa House Impeachment Prosecutors, walang mali sa ginawang verification sa impeachment complaint. Wala rin anya sa batas na dapat maipaalam sa Vice President bago ihain ang isang impeachment complaint. Sa usapin naman ng due process, magkakaroon ng pagkakataon si Vice President Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipresenta ang mga ebidensya nito sa mismong impeachment trial na. Dagdag pa nito, hindi totoong hindi napag-aralan ng mga kongresista ang reklamo bago lagdaan ng mga mambabatas. Pamilyar umano Bakit pinapakailaman mo yung Korte Suprema? Ang mga mambabatas, bakit nyo pinangungunahan ng desisyon? Mas magaling sila sa batas. Hintayin nyo ang desisyon ng Korte Suprema. Kung talaga ang ginawa nyo, proseso sa pag-impeach sa Vice President ay natatama sa proseso o batas at yung mga ebidensya ay tumutugma doon sa gusto nyong mangyaring impeachment. Hintayin nyo muna ang desisyon ng Korte Suprema. Di po ba? Kaya lang, ano po nangyayari, mga tambay? Defensive. Defensive sila Dahil nga, meron po kasing anomalyang pumutok. Sila sa mga issue dahil subject matters ang mga ito sa mga pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Luistro. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng
gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. O, yun nga po no, mga katambay. Pinag-aralan nyo pala, pinag-isipan. Bakit kayo question nyo yung ginawa po nila Atty. Torion at ang grupo po ng mga abogado sa Mindanao, mga kababayan natin abogado sa Mindanao? Bakit nyo kinu-question at tinutuliksa yung pagpunta at pag-file nila ng petisyon sa ginawa nyo dyan sa Kongreso? Bakit? Defensive kayo. Bakit po, Congressman Luistro? Ha? At meron din po akong gusto po na buksan nyo po ang issue, ang pera po namin, saan po ninyo dinadala. Ito po, buksan po natin. Ito po, wag po natin... Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita noon eh. Sabi ni Saldi ko, ano? O diba? Piniramahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, piniramahan nyo yan. Andun yan. O, kailan nyo imbestigahan ang speaker at si Saldico? Ang pera po ng taong bayan, Congressman Luistro. Kasama po yata kayo dyan, mga congressman. Kailan nyo po imbestigahan yan? Kailangan po namin malaman ang pera namin, lalong-lalo ang 2025 national budget na nakuhanan nyo na po. Hindi pa tapos ang issue sa Supreme Court, 65% na ang nawaldas po yata, mga kababayan. Ibang klase po ang mga congressman. Pero kailangan nakakatuto ka sa impeachment. Mas maraming pera ang dapat pong matuklasan ng taong bayan kung nasaan. Trilyon po ang pinag-uusapan, mga kababayan. Trilyon! Hindi po daang milyon. Trilyon, mga kababayan. Pero ang mga congressman, katulad po ni Congressman Luistro, na meron pong issue ang kanyang asawa na sinasabing tinatago daw dahil baka nakalabas na. Kababayan, hindi kaya nakalabas na. At ito rin po, kailan nyo po imbestigahan itong pera po? Reserve po ito ha. Wala pong gumawa Pati nito. po yung 25 tonelada ng ginto na reserve ng Central Bank natin, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagbenta sila. Hindi malinaw, kanino nila binenta. Wala akong sagot sila rito. Wala pong transparency. Kanino nila binenta. Importanteng malaman natin kanino nila binenta. At magkanong halaga nila binenta. O magkano man ang bentahan dyan, per ounce, per kilo, per ton. Kinakailangan alam natin. Oh, Dahil yan. baka naman na Katulad yan, hindi namin alam, walang transparency. Hindi namin alam kung paano ang bentahan na ginawa nyo at sino ang bumili at nasaan ang pinagbilan. Congressman Luistro, gising-gising, hindi po bobot tanga mga Pilipino. Sa mainstream media lang kayo magagaling. Pero sa social media, hindi nyo po kami kayang bubuhin. Lumalabas na po ang mga baho po. Ayon po sa Vice President, ang mga baho na ginagawa po ng institusyon ninyo, Congressman Luistre. At yung sinasabi nyo impeachment, mga tambay, talaga namang planado nyo yan, di umano. Planado po nila yan dahil sa dami po na nalalaman ng Vice President na anomalya nila, talagang hindi nila gugustuhin na maging Pangulo ng Pilipinas yan, mga tambay. Nakita nyo po mga itsura nila, mukhang nagsiyama na sila na husto yata sa pera yata natin. Kaya gaganda ng mga sasakyan, ang gaganda ng kausautan, ang ganda ng mga ari-arian, ang ganda ng mga mansyon, napakaraming mga bahay, lupain. Meron pa yatang bahay sa ibang bansa, mga accessories, milyon-milyon ng halaga yata, mga tambay. Napakasarap. Dahil nga po, pagdating sa BICAM, sa GAB, sa GAA, tapos kang bata ka. At nalagay na sa AKAP, patay kang bata ka. Nahandyan na raw po ang napakalaking pork barrel ng mga mambabatas.
ayon kay Attorney Vic, mga tambay. Yan po, mga tambay, nakakalungkot. Dinadala nila ang issue at defensive na defensive sila. At talagang pagdating po sa kanila, mga kababayan, ay siyempre po, ang sasabihin nila ay sila ay tama. Wala silang ginawang mali sa kanilang impeachment. Pero ang mga siyempre nahuli naman po sila sa bibig eh. sa bibig po kasi nahuli. 'Di ba mga tambay? Ito po, bago po tayo magtapos, suportahan po natin ang ating Team Suka, mga tambay. Ayan po ang ating Team Suka ni dating Pangulong Duterte, PDP Laban at Vice President Sara Duterte. Ayan po ang ating mga pambato, Team Suka, mga tambay. Team Suka, PDP Laban. Ayan po, siyam po yan, mga tambay. Siyam. Panguna po ni Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Congressman Marcoleta, Attorney Vince o Vicente Lambino, at siyempre po Apollo K. Buloy, Philip Salvador, Attorney Vic Rodriguez, at Attorney Jimmy Bondoc, at siyempre Attorney JB Hinlo, mga tambay. Muli po, mga tambay, basura, mga tambay, at talagang ang magiging proseso lang na gagawin nila. Dahil nga gustong-gusto nila talagang matapos na ang impeachment kasi nagdidelikado na kasi ang poon. Yung poon nila, delikado na. Napakarami na kasi pumutok na issue, lalo sa pera. At nakita nyo po ba nagsasalita ang speaker, ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President? Never po nagsasalita. Ang nagsasalita po, puro yung mga attack dog yata. Nakabayan. Yung talagang mga dumidepensa. Nakita nyo po. Napakarami po umaatake dahil nga po siguro doon sa pirmahan na napakalaking pera ang pumutok, mga kababayan. Na saka talagang kailangan na nilang madaliin dahil nanganganib na po kasi. Dahil kung darating pa, komento ko, kung darating po ang halalan at hindi magkakaroon ng malaking dayaan o malawakan dayaan, wag naman sana sa COMELEC, ay puro inidoro po lahat yan. Inidoro po yan. At lalo pong magdidelikado silang lahat. Lalo po sa Senado, ano pang impeachment ang magaganap? Kung papasok lahat ang grupo ng PDP Laban. At ganun din po sa Kamara, mapapalitan na ang tinatawag na tambaluslos. Mababago na po ang imahe nila. Kaya tatrabahuhin po nila ito. Magmamadali po sila hanggat hindi po dumarating halalan. Kailangan po nilang maisagawa ang impeachment at nang makaupo na ang dapat nilang iupo. Siyempre po, sino po ba ang susunod na Vice President dahil minamadali nila? Madali na pong isipin yan kung sino. Mga kabayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. Sa muli po, ingatan nawa, paalam, bye-bye.